Hindi na ba tinuturing ni Vice President Sara Duterte, ang elected Vice President noong 2022, na siya ay bahagi ng gobyerno? Alam niyo kung bakit ko na itatanong? Kasi yung kanyang political ads na kasama si Aimee ay itim. Ang ibig sabihin niyan, maitim daw itong gobyernong ito. Parang masama itong gobyernong ito. Walang direksyon ang gobyernong ito dahil maitim ang kanyang description. Na siyempre sila lang naman naniniwala doon. Kasi ganito po yan. Ang elected Vice President, ma-oposisyon ka o kung ano man ang iyong paniniwalang pampolitika, pang sarili, ikaw ay bahagi pa rin ng gobyerno. Ikaw ay parte pa rin ng Pilipinas na pamahalaan Pilipinas. Dahil elected Vice President. Kung ano man ang meron sa presidente at sa gobyerno, bahagi ang pangalawang pangulo. Eh bakit sinasabi mong maitim? Malaki ang problema nitong gobyerno ni Pangulong Marcos. Hindi mo ba itinuturing na ikaw ay bahagi ng Pilipinas? Bahagi ka ng bansang ito? Na inihalal ka ng mamamayang Pilipino? Tanong ko lang, Aimee. Kasi kung sinisiraan mo at tinuturing mo na wala itong gobyernong ito, na ikaw ay dapat ay bahagi. Kasi ang Vice President merong malaking responsibility and accountability sa taong bayan at sa gobyerno bilang halal na pangalawang pangulo. Kahit na ibang iyong paniniwalang pampolitika, ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan. Gumagastos ka ng pera ng bayan. Bahagi ka pa rin ng gobyernong ito kung hindi ka man kaalyado ng Marcos administration. Meron kang obligasyon paano mapaunlad, mabigyan ng katahimikan at gumanda ang buhay ng Pilipino. Pero itong ginagawa mo, hindi nakakatulong, sinisira mo pa ang imahe ng Pilipinas, ng Pangulong Marcos at ng mga Pilipino sa international community kasi lumalabas yung iyong political ads na sinasabi niyong maitim. Hindi maganda itong gobyerno. So pinapasweldo ka ng taong bayan, gumagastos ka ng pera ng buwis ng taong bayan, tapos sinisira mo ang gobyernong ito. Yan po yung dahilan kung bakit ko tinatanong. Hindi ka na ba bahagi ng ating gobyerno? At dahil dyan, kung yan ang iyong paniniwala at ginagawa, kailangan talagang ma-impeach ka na. Kailangan talagang matanggal ka na sa Vice President. Kailangang magtagumpay yung mga prosecutor ng congressman na naghaharap ng ebidensya sa article of impeachment tungkol sa betrayal of public trust. Kasi wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan. Pero napaka-unfair sa taong bayan na wala na siyang tiwala sa iyo pero tumatanggap ka ng sweldo mula sa taong bayan. Gumagastos ka ng pera ng taong bayan. Tapos betrayal of public trust na. So kaya ko sinasabing dapat kang ma-impeach kasi na-impeach ka na sa Kongreso. At ngayon magkakaroon ng trial sa Senado. Eh kung ganyan ang sinasabi mo, description mo, maitim ang gobyernong ito, samantalang dapat ikaw ay bahagi dyan na dapat tumulong para sa kaunlaran, pero sinisira mo ang gobyerno. So dapat lang talagang matanggal ka na. Kasi yung impeachment ay para tanggalin ka. Na-impeach ka na sa Kongreso, pero dahil rule of law, may proseso, mayroong trial. Bibigyan ka pa ng pagkakataon para idepensa mo ang sarili mo. Pero dapat talaga ma-impeach ka na kasi hindi ka na nakakatulong sa gobyernong ito. Sinisira mo pa. Dahil yung description nyo na maitim, kayong dalawa ni Aimee, pareho kayong pinapasweldo ng taong bayan. Si Aimee, gumagastos ng pera ng taong bayan yan. Ikaw rin, Vice President. Pero kayong dalawa ang nagsasabing maitim, matindi ang korupsyon, matindi ang kahirapan, at kung ano-ano pang gusto nyong palabasin na masama itong gobyernong ito, ay bahagi kayo ng gobyernong ito. Nga po ang masaklap, di ba? Yun po ang nakakadismay at nakakasama ng loob dito sa dalawang propeta ng kadiliman. Si Aimee Marcos at si Sara Duterte ay parte po ng gobyerno. Parte po sila ng pamahalaan. Pero, di ba, salungat po sila sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang ating House Speaker, ang Senate President, at ang lahat ng bumubuo po ng gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay optimistic
sa kanilang mga ginagawa para po sa ikauunlad ng ating bayan. Pero, diba, meron pong mga katulad ni Amy at ni Sara na sa halip na bigyan ng pag-asa ang mga Pilipino, abay lalo po nilang pinutol ang pag-asa na kinakapitan ng ating mga kababayan at kanila pong sinabi na itim na daw po ang kulay ng ating bansa ngayon. Gutom sa hustisya, gutom na nga daw po sa pagkain. At nako, puro pa daw po nangyayari mga krimen. 'Di ba? Yan po ang napakalaking katarantaduhan na campaign ads nitong ginawa nitong si Amy Marcos para kay Sara Duterte. Nakakuha ng platform si Sara Duterte para po, 'di ba, magamit niya na ito ay maipalabas sa buong Pilipinas, masabi niya ang kanyang saloobin na dapat ay personal lang niya, na dapat hindi siya nagpapaapekto sa trabaho. 'Di ba? Dapat kung ang nangyayari sa personal mong buhay, 'di ba? Kahit nga tayong mga normal na Pilipino lang, normal lang na trabahador, hindi tayo pwedeng magpaapekto sa kung ano ang nangyayari sa ating personal na buhay. Kahit anong pagsubok ng buhay natin, kung tayo ipapasok ng trabaho, iiwanan natin yan doon sa pagpasok sa trabaho. Doon sa pintuan pa lang ng ating trabaho, iiwanan na natin yung mga problema sa bahay. Yung ating personal na buhay. Ibang katauhan na tayo pagpasok ng trabaho. Pero dito sa munti ko na masabing tukmol. Dito sa dalawang to, di ba po, yung personal na buhay nila, inihahalo nila sa professional na trabaho. Di ba, be professional naman. Di ba, kitang-kita naman ng mga Pilipino, lalo na kayo mismo nang nasa gobyerno kung ano ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maibigay lamang ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ginagawa niya ang trabaho niya bilang presidente. Tapos puro kayo pamumulitika. Puro kayo pangbanat ng personal. Kaya nga po ako'y takang-taka. Saan ka nakakita ng survey na kung saan nakakuha pa ng napakataas na survey rating, trust rating, approval rating etong ating vice-presidente, samantalang halos isang buwan po siyang absent sa trabaho. Andun siya sa kanyang ama sa The Hague na happy 40 days nang nakakulong sa ICC. Tapos tumaas pa ang approval rating. Ano ba ginawa niya? Meron ba siyang napagandang buhay ng isang Pilipino? Wala naman. Sa pananatili niya doon sa The Hague, para niyang kitinalikuran ng isang buwan ang kanyang trabaho bilang vice-presidente. Akala natin noon si Madam Leni, akala natin noon Leni Robredo, walang kwentang vice-presidente. Pero yung pala, pinakamalala na presidente ng Pilipinas, etong si Sara. Pinakamalala sa katamaran, sa pagiging mapersonal, sa pagiging madumi na pamumulitika. Numero 1 po ito. Sa pagiging walang hiya pagdating po sa mundo ng trabahong gobyerno. Walang kwentang vice-presidente po etong si Sara Duterte. Siyempre, wala rin kwenta yung atin ni PBBM na wala nga rin kakwenta-kwenta dahil nga po siya pa ang pasimuno ng kaguluhan. Yung sinasabi niya, gusto niya pagkakaisa, kaya nagkakaroon ng mga Senate hearing para hindi daw po magkaroon ng duming pamumulitika o para daw po hindi mag-isip ng hindi maganda ang mga Duterte o ang mga supporter ni Digong, para daw po maayos ang gusot, para daw maprotektahan si PBBM. Hindi po totoo yan. Lahat po yan ay pagbabalat kayo ni Amy Marcos. At yan po lahat ay dahil sa hindi nating malamang dahilan kung naiinggit ba ito kay PBBM dahil siya ang presidente or naiimbyer na siya dahil sa napakagaling na pamumuno ni PBBM at pinagsusumikapang mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan. Tandaan nyo mga politiko at mga supporters, lalo na po yung mga DDS na sarado ang kaisipan. Kahit oposisyon, yan ay parte ng gobyerno.
Kahit nasa opposition, isyong pampolitika, kayo parte ng gobyerno dahil kayo gumagastos ng pera ng bayan at kayo pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat ang oposisyon constructive ang dating. Di ba? Constructive criticism. Wake up call dapat ang mga pagtalakay, hindi yung pagiging oposisyon totally, hindi yung nagdi-destabilize, hindi yung naninira, napapabagsak pa ng gobyerno. Kasi yung pag-describe nyo na maitim itong gobyernong ito, ibig sabihin napakasama ng gobyernong ito, yan ay pagsira, paninira sa Pilipinas, Philippine government at Philippine authorities. Baka hindi nyo alam, Amy at Sara, ang masamang implication ng inyong ginagawa, ang masamang dating ng inyong ginawa. Kaya ako bilang Pilipino, broadcast journalist at political blogger, sa aking opinion at interpretation, karapat dapat ka talagang ma-impeach. Wala nang dahilan para manatili ka dyan, kahit na ikaw elected vice president. Kasi elected ka lang naman sa magitan ng batas eh. Pero yung ginagawa mo ngayon ay higit pa sa iyong pagtataksil sa mga Pilipino na bumoto sa iyo. Bakit sinisiraan mo ang pamahalaan? Tumalakay ka ng mga isyo na constructive ang dating. Yung tamang criticism. Pero yung below the belt, sobrang paninira, hindi yan trabaho ng taong pinapasweldo, ng taong gumagastos ng pera ng Juan de la Cruz o taxes ng taong bayan. Ganun po ang aking interpretation dyan. Kaya again, kung malakas talaga ang ebidensya, betrayal of public trust, graft and corruption, pagtatangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at di umano yung mga bank account sa mga bangko, yan ay matibay na ebidensya para siya ay matanggal. Kasi ang impeachment ay pagtanggal sa kanyang posisyon as Vice President. Administrative lang po ang impeachment. Hindi korte yan. Kaya yan, pagtanggal lang. Pag natanggal siya, tapos na. Kung ang mga Senator Judge ay titingin sa ebidensya. At dahil dito sa kanilang political ads na ito, malinaw na wala silang malasakit. Puro paninira lang. At dahil dyan, tuluyan ng nawawala ang betrayal of public trust. Yung betrayal, yung pagtitiwala, yung public trust na wala na. Yung mga survey na lumalabas, wala yan. Kahit number 1 ka, kayo lang yon. Pero ang majority ng mga Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, totoong nagmamalasakit ng mga Pilipino dito at sa abroad, ayaw na sa'yo. Dito sa iyong ginagawang paninira sa Marcos administration at sa mga Pilipino. Kasi pag siniraan nyo si Pangulong Marcos, sinisiraan nyo ang bansa. Sinisiraan nyo ang imahe ng Pilipinas. Kayo ang nakakasira sa Pilipinas, hindi kung sino-sino. Kaya yung public trust, nawawala na. Kaya yung mga survey, na kayo rin ang nag-survey, na kayo number one, propaganda lang yan. Political gimmick lang yan. Ang totoong galit at ang totoong kawalan ng tiwala ng mamamayan ay lutang na. Dahil dito sa inyong political ads na ito, na pagtataksil sa bayan, kawalan ng respeto sa gobyerno at mamamayang Pilipino. Kaya talagang para sa akin ay dapat talagang ma-impeach si Sara dito sa kanyang mga ginagawang ito. Hindi lang yung mga article of impeachment ang matibay, kung hindi itong malinaw na kanilang political ads nitong kanyang kaibigan na si Amy na parehong sumisira sa ating bayan. Yan po yung aking opinion at analysis. Malaya po kayo. Please like and share ng video ito para makarating sa lahat ng kinukulan ang ating paniniwala at paninindigan. Sabihin natin ang karapat-dapat nating sabihin sa abot ng ating kakayanan na naaayon sa mga naglulumiyad na galaw nila, ebidensya laban sa kanila, mga pinaggagawa nila, mga pinagsasabi nila, sa kanila rin ang galing kung bakit sila dapat managot sa bayan. Gamit na gamit ni Sara Duterte ang betrayal of public trust. Dito lang po sa kanilang campaign ads ni Amy Marcos, pagtatraidor na yan sa taong bayan. Bakit? Biruin mo, sabihin mo na itim ang kulay ng Pilipinas, itim ang kulay ng buhay ng mga Pilipino. Samantalang siya lang naman yung nagluluksa. Siya lang naman ang apektado dyan sa pagkakahuli kay Digong. Actually, mas marami pa nga ang natuwa na si Digong ay magbabayad ng kanyang mga kasalanan doon sa ICC. Ang COMELEC ba wala bang kapangyarihan na parang katulad ng ng MTRCB na i-screen
panoorin muna ang mga campaign ads bago ito i-ere. Kasi po, katulad niyan, pinalabas po yan sa, sa social media ng hindi man lang na-check kung ito ba ay tama. Kasi ito po ay isang pagpapalaganap ng misinformation, disinformation, at fake news. Diba hindi po totoong madilim ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Maaari pa noong panahon ng pamumuno ni Digong, doon po madilim na madilim talaga ang buhay ng mga Pilipino. Bukod sa ibinaon tayo sa utang, ginawa pa pong para daw pong mga pusa at manok ang mga kababayan natin na bigla na lamang ginugurgur kahit po walang kinalaman sa illegal na pulburon. Kaya dapat siguro mayroong parang MTRCB ang COMELEC na mag-i-screen ng mga video campaign ads ng mga kandidato dahil nagagamit po ito para sa isang propaganda. Di ba? Hindi po kasi totoo eh. Napakalayo sa katotohanan ng kanilang campaign ads. Ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay ginagawa ang lahat para po sa ikabubuti ng mga Pilipino. So kapag ganoon, di ba? Hindi po itim ang kulay ng buhay ng mga Pilipino. Tayo po'y patuloy na bumabangon, patuloy po tayong lumalaban para po gumanda ang mga buhay natin. Di ba? Maaaring si Sara Duterte, naiintindihan natin, kumbaga nasa madilim na parte ng buhay siya ngayon. Yung mga Duterte at yung mga bobong didilis, mga DDEBs, maaaring nasa madilim na parte sila ng mga buhay nila ngayon dahil nga po sa pagkakahuli ng kanilang anito. Una si Kibulok, di ba? Tapos si Digong nadala doon sa ICC, di ba? Talaga pong madilim ang kulay ng buhay nila pero hindi po ng lahat ng Pilipino. Sila lang yun. Kaya lang doon sa campaign ads nila, idinamay ang lahat ng Pilipino. Doon pa lang yung betrayal of public trust ay talagang ginagamit na ni Sara. Talagang siya dito? Guilty siya sa betrayal of public trust. Bakit, di ba? Ikaw ay isang taong gobyerno, dapat kapag nga mag-a-apply kang tauhan ng gobyerno, di ba, may mga good moral and right conduct yan, Civil Service Commission certified ka dapat. Tapos ito, vice-presidente, saka senador, nagpapalaganap ng ganyang mga misinformation sa kanilang campaign ads. May dapat gawin po dito ang COMELEC. Dapat kumilos ang COMELEC sa mga ganitong campaign ads. Baka naman pwede itong silipin ni Commissioner George Garcia. Tignan nyo naman po ito. Ito hayagang-hayagan, nagpe-fake news po sila. Baka pwede ipatawag sa TRICOM itong gumawa ng campaign ads na to. Dahil ito po'y maliwanag na talagang pagtatraidor sa bayan at fake news po ang kanilang campaign ads. Yung gutom sa hustisya. Sus Mariosep, paano naging gutom sa hustisya ang mga kababayan natin ngayon? Yun nga si Anson Ke, na isang napakayamang businessman. Nahuli po ang tao na nagplano at gumawa po ng masama dito kay Anson Ke. Kung wala pong hustisya, di ba, ibig sabihin, hindi po makakakuha ng hustisya si Anson Ke. Diba? Ba't nakakuha ng hustisya itong si Anson Ke? Kung wala po talaga, di ba? Kung katarantaduhan lang talaga yung na yan. Puro katarantaduhan lang talaga yung campaign ads nila na yan. Ito nga yung suspect nga sa doon sa nangyari kay Anson Ke. Ito, kasama pa ni Amy Marcos. Ayan kasama pa ni Amy Marcos sa litrato. At mukhang supporter pa ni Amy Marcos. Itong isa sa mga gumawa ng masama kay Anson Ke. So ibig sabihin, meron pong hustisya. Tapos wala naman pong laganap na kidnapping na nangyayari. Ito lang kay Anson Ke. Hindi po totoo na malala ang krimen ngayon sa panahon ni PBBM.
Yung mga kababayan natin na sasabihin, yan yung mayaman may hustisya pero yung mga mahirap wala. Ang daming mga balita diyan sa sa mga mainstream media. Kada gabi mapapanood mo, nahuli ang suspect sa ganitong kaso. Makikita mo, mapapanood mo naman diyan, nahuhuli yung mga suspect. Hindi katulad ng panahon ni Digong, ay napakarami pong mga binibira ng riding in tandem. Walang hustisya. Yun ngang tatay, bibili lang ng yelo. Bibili lang ng yelo sa kanto kasi yung soft drinks na nabili ng anak hindi malamig. Pagdating dun sa kanto, sinakay na kagad sa police car. Pagdating, hindi pa nakarating ng PNP station, wala na. Diniretso na sa morgue. Alam niyo kung bakit? Sabi ng laban daw. Samantalang yung tatay na nakahubad pa ng damit, walang kasuotan, short lang ang suot nung sakay sa PNP car. Kay payat-payat. Tapos ang daming pulis nakasama. Tapos sasabihin ng laban. Di ba? Kaya po alam nyo, sa totoo lang, dapat pong aksyonan ng COMELEC ang campaign ads na ito ni Sara Duterte at ni Amy Marcos. Dumi! Duterte at Amy, dumi po. Madumi po ang kanilang campaign ads na yan. Madilim po ang kanilang campaign ads na yan. At dapat po itong mawala sa mga social media account nila dahil po ito'y maliwanag na panloloko, panggagago, pagtatraidor sa bayan at misinformation, disinformation, fake news peddler po itong dalawang to na propeta ng kadiliman. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Dagdag ko pa pala, dapat talagang ma-impeach si Sara Duterte kasi po kapag po yan ay nagpatuloy at baka maging presidente pa yan sa 2028, itim po ang kulay ng ating bansa. So yun lamang po, ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Thank you po sa video ni Sir Mike na ating nireaksyonan.